Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Althea Marie M. Johnson at sa video na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa pantay o patas na kalakalan o fair trade. Ano ang fair trade o patas na kalakalan? Ang fair trade ay isang kilusan o sistema ng kalakalan na ang layunin ay bigyan ng tamang kita, magandang kondisyon sa trabaho, at proteksyon ang mga maliliit na mga manggagawa, mga magsasaka, at producer lalo na sa mga mahihirap na bansa. Ayon sa International Fair Trade Association or ang IFTA, ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa lipunan, pang-ekonomiko, at pampulitikal na kalagayan ng maliliit na namumuhunan. Para naman sa pananaw ng neoliberalismo, ang fair trade ay nangangahulugan ng higit na moral at patas na pang-ekonomiyang sistema sa daigdig. Sa madaling salita, ang layunin ng patas na kalakalan ay hindi lang basta kumikita, kundi siguraduhin na walang naaapi o nalalamangan sa bawat produkto o serbisyo na ating tinatangkilik. Ang fair trade ay nagsimula noong 1940s to 50s at lumago sa buong mundo. May mga international organization din tulad ng Fair Trade International at WFTO or ang World Fair Trade Organization. Kapag may fair trade label ang produkto, ibig sabihin ay dumadaan ito sa patas na proseso ng produksyon. Ang bawat pagbili ng fair trade product ay para na ding pagboto na sinusuportahan ang mga makatao at makatarungang negosyo. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang layunin ng fair trade. Ang mga layunin nito ay bigyan ng tamang sahod ang mga manggagawa at sinisigurado din na ang maayos na kondisyon sa trabaho, sinusuportahan ang maliliit na negosyo o kooperatiba at ipromote ang mga makatao at makakalikasan at makatarungang sistema ng kalakalan at ang iwasan ang pagsasamantala sa mga mahihirap na manggagawa. Ngayon naman, ano ang ginagawa sa ilalim ng fair trade? So, sa fair trade, may mga patakaran na sinusunod para matiyak na patas ang kalakalan. May mga minimum na presyo para sa produkto, hindi bababa sa isang tamang halaga. So, meron din itong dagdag na fair trade premium o pondo para sa komunidad ng mga manggagawa. Halimbawa, pagpapatayo ng paaralan o health center. At bawal ang child labor at sapilitang trabaho. Isa din ay ang proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa at kalikasan. So, paano naman ito nakakaapekto sa Pilipinas? So, sa Pilipinas, marami tayong mga maliliit na magsasaka at manggagawa, tulad ng nagtatanim ng kape, tsokolate, asukal, o saging at marami pang iba. Kapag bahagi sila ng fair trade, mas nakakatiyak sila ng mas magandang kita, suporta sa komunidad at tamang trato. Tinutulungan din ng fair trade ang ating mga lokal na produkto na makikilala sa ibang bansa. Ang mga halimbawa naman ng fair trade products sa Pilipinas, tulad ng kape mula sa Bukidnon, ang fair trade coffee ng Lumad Farmers, asukal mula sa Negros Occidental, kakao o tsokolate mula sa Davao, banana chips at dried mangoes na exported gamit ang fair trade level. So, yun lang ang mga yun ay isa sa mga halimbawa ng trade products sa Pilipinas. So, ang mga produktong iyon ay kadalasang may fair trade certified na label.
Ngayon naman ay pag-usapan natin ang positibong epekto ng fair trade. So una, tumataas ang kita ng mga maliliit na manggagawa, nagkakaroon ng proteksyon laban sa pananamantala ng mga tao. So, nagkakaroon ng proteksyon at napapabuti ang mga komunidad. May pondo doon may mga pondo para sa mga healthcare, edukasyon, at marami pang iba. So, mas tumataas ang kalidad ng produkto at nakakatulong ito sa sustainable farming o pagmamatagalang pagsasaka. So, kahit na may mga positibong epekto ito, ay mayroon naman itong negatibong epekto. So, una is mas mataas minsan yung mga presyo ng produkto, kaya hindi afford or hindi kayang bilhin ng lahat. At isa din ay mahirap para sa ibang mga maliliit na mga producer na nakakakuha ng Fair Trade Certification. So, kailangan ng training talaga, edukasyon at pondo na minsan ay kulang pa. At panghuli ay maaaring limitado lang ang access sa mga merkado dito sa atin. Kaya ang patas o pantay na kalakalan ay isang paraan talaga ng pagbibigay halaga hindi lang sa produkto, kundi sa taong gumagawa nito. So, sa pamamagitan nito, natutulungan ang mga taong matagal nang naghihirap o nahihirapan. So, sana ay marami kayong natutunan at yun lamang po at maraming salamat.